Okay. So, tapos ko na yung vlog. Ngayong 2026, yung naging style ng mga vlog ko. Mas trip ko lang talaga mag-upload ng random weekly vlog. Yung mga kung ano-anong videos lang. Mga nangyayari lang sa'yo. Liwanag dito shit, wait. Kino-compile ko lang siya kasi for me yun naman talaga yung meaning ng vlog eh. Kapag sinabing vlog, hindi kailangan na meron laging story. Hindi lahat ng aspeto ng buhay mo merong yung problema na kailangan mo i-solve. Hindi makatotohanan yung ganun. Pero teka lang, not unless kung gusto mo lagi mag-please ng tao or mag-entertain through life story. Sa akin kasi yung style lang ng mga videos na ina-upload ko, kagaya nitong mga nakaraan, parang diary lang talaga. So kung ano yung mga nakikita nyo na ine-exclude ko yung mga intimate and personal side ng buhay ko, yun lang talaga yung nangyayari. Kung ano lang talaga yung mga nakikita nyo sa videos na ina-upload ko, yun lang talaga yung, in my opinion, dapat i-share and i-include sa vlog. 5:03 PM, meron pa tayong pasok mamaya. Hindi ko pa yata na-mention dito sa vlog, but nag-start yung work ko sa BGC March 2. Taga General Trias Cavite ako, tapos yung biyahe papuntang BGC, hindi ko talaga afford. Hindi afford in terms of pamasahe or paggamit ng sasakyan, yung pagkonsumo ng gas ngayon, plus yung pagod, hindi talaga worth it. So buti na lang yung account na napuntahan ko, meron din silang ina-assign sa Alabang. Kasi kung magtutuloy-tuloy sa BGC and 100% on-site dun talaga, like siguro kailangan ko na i-reconsider kung itutuloy ko pa dito. Yun lang yung update sa work. Natapos ko na yung Peaky Blinders pero pinapanood ko ulit siya. Actually, maya-maya nga manonood ulit ako. Tatapusin ko lang yung buong series tapos papanoorin ko yung movie na nilabas nila nito lang. Legit na fan talaga ako ng vibe ni Tommy Shelby. Sabi nila, wag daw mag-upload ng less than 15 minutes na kahit anumang content yan sa YouTube kasi hindi daw ipupush sa audience. Ako nag-upload ako ng weekly vlog ng less than 4 minutes. Wala naman akong pakialam sa algorithm kung i-push nila yan para maraming manood. Hindi mo kailangan ng mahaba and pilit na vlog. Personally, nahihirapan pa ako minsan i-extend hanggang 4 minutes. Pag nag-e-edit ako tapos nakita ko nang lumagpas ng 3-minute mark, masaya na ako dun. May napanood ako dito sa YouTube. Fan-made lang siya pero parang totoo. For a second naniwala ako. Buti na lang nagbasa ako ng comment section. Kung nanonood kayo ng One Piece, malamang kilala nyo si Kizaru. Kilala nyo rin siguro si Marco tsaka si Beckman. Meron akong napanood na YouTube short. Tingnan nyo to. Hindi ko matanggap na si Beckman na damage ni Kizaru ng ganto. Tapos 2 versus 1 pa. Hanggang ngayon kasi ang paniniwala ko, overpower to si Beckman. Kayang-kaya niya pagpagin si Kizaru. So buti na lang, fan-made lang to, hindi siya totoo. Uy, ito na naman, nagpapapansin na naman. Kapag hindi ka mag-search, kapag hindi ka magbabasa ng comment section, hindi mo malalaman kung ano yung totoo sa hindi. These are her registration papers. Ready for your signature. Bago ako matulog, tatapusin ko muna yung 30 minutes na naiwan ko dito sa pinapanood ko. Minamadali ko na rin kasi talaga tapusin to kasi excited na ako panoorin yung movie na bagong labas nila. Matutulog na sana ako kaso meron akong napanood sa Facebook na balita. Eto. Nasapul din sa dashcam na ito ang mabilis na takbo ng motorsiklo. Sa isa pang kuha, kita na ang motorsiklo ang bumangga sa isang pick-up sa kabilang lane. Wala akong masyadong alam sa batas and kung ano man yung klase ng pag-aareglo na dapat gawin sa mga ganyang klaseng case. Pero kung iisipin mo yung logic, nananahimik yung sasakyan sa lane niya, makikita nyo dun sa video. Hindi siya lumabas ng lane, yung gulong niya ni hindi nga nakasayad dun sa double line. Kitang-kita na yung sumalpok lang talaga mismo yung motor sa katangahan niya. Hindi ko magets yung part na bakit may kailangan pang pag-aareglo na mangyari in the first place. Kung meron mang dapat magbayad dito, dapat yung side pa ng motor. Hindi na ako magpapaka-impokrito dito.
kamote is kamote talaga. Oo, nandyan na yung namatay, nawala ng buhay, pero ilang beses na nangyayaring ganyan, nagiging common na siya. Hindi ko alam kung kampante sila, saan nila kinukuha yung ganyang klaseng lakas ng loob. Sa sobrang dami na ng case na ganyan, na sila mismo pa talaga yung nakakaabala. Walang sense para sa akin na kailangan magkaroon ng pag-aareglo. For sure, awa na lang din yun nung sasakyan na nabangga. Mas nagiging common yung mga ganyang klaseng aksidente dito sa bansa natin kasi wala namang regulation eh. Yung mga lugar na yan sa bandang Rizal or kahit saan man basta, minsan sa Tagaytay, sa part ng Batangas, makikita mo yung kalsada, wala man lang nagbabantay na police or na enforcer. Kaya ginagawa nilang hobby, racing. Wala na talagang sense dito sa bansa natin, ewan ko ba.